Madong tinamaan ng enterovirus. Paglilinaw kasi ng DOH, hindi ito ang kaparehong virus na tumama sa mga batang namatay sa Cambodia. Pero isa sa ilalim pa raw nila sa masusing pagsusuri ang 2 pasyente para matiyak ang kaligtasan nila. Sa ngayon, wala pang gamot o bakuna para sa EV71. Kaya paalala ng DOH, ugaliing maghugas ng kamay dahil sa ganitong paraan daw karaniwang naipapasa ang mga virus lalo na sa mga bata. Patuloy naman ang pagbabantay sa mga paliparan para tiyaking hindi makakapasok sa bansa ang enterovirus 71. Wala ring tigil ang pakikipag-ugnayan ng DOH sa World Health Organization. Pagtitiyak naman ng Malacanang o sa Malacanang, handa raw ang Pilipinas sakaling makapasok sa bansa ang nakamamatay na enterovirus 71. Samantala, sa gitna po ng patuloy na tensyon sa gawa ng teritoryo sa West Philippine Sea, binagkura na ng China ang panatag o Scarborough Shoal para hindi na umano makapasok ang mga barko ng Pilipinas noon. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nagtayo na ang China ng harang na lubid at lambat sa pinag-aagawang teritoryo. Bukod pa rito, hinarangan din nila ng maliliit na bangka ang bukana ng lagoon nito. Kabilang po ang panatag shoal sa mga teritoryo sakop ng bagong tatag na Sansha City ng China. Sakop din ng Sansha ang 200 islet, sandbank at reef sa West Philippine Sea. Diyan naman ng DFA, labag sa soberanya ng Pilipinas ang pagtatayo ng bagong syudad doon. Nakatakdang idaos ng China ang unang People's Congress na kakatawan sa legislative body ng Sansha. So, ang tanong ngayon, ang tanong, ano gagawin natin? Magsusumbong kanino? Diplomatic protest again. At may magagawa ba yung pagsusumbungan At natin? gaano katagal bago may gawin? Pero, diba? parang unbelievable yung Kilos pagiging garapal na nung ginagawang nito ng China. Despite Pero the isang efforts. They really believe it's theirs. Yeah, Kasi kung malalaman paniniwala ng mga nila bata, kanila, ito yung mga right. amin, Pero ganyan. yun na nga pero yung tayo tinanggal natin, hindi na natin binalik. So ayan, tuloy yung nangyari. Parang hindi rin natin naprotektahan ng husto nung unang nilaban natin. So, Alam yung bully balik talaga, tayo. yung binubully yung Pilipinas. Tsaka kasi pag-isipan mo rin, di ba? Kung sinasabi ng matagal ng kanila, bakit ngayon lang nila ginawa ng legislative seat? Ngayon lang nila gagawin isang actual city, di ba? Kasi may nag-umaagaw na. Oo, tama. Samantala, ito ho, sa inihayang diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China, ang may kaugnayan po sa pagtatayo ng Sansha City na ang jurisdiksyon ay sasaklaw sa ilang bahagi po ng ating teritoryo. Para sa pamahalaan, hindi lamang daw ang 2 bansa ang apektado sa gusot na ito sa agawan ng teritoryo, kundi maging ang buong rehiyon. Kaya naman, ganoon na lamang ang pagkadismaya ng maraming bansa na miyembro ng ASEAN na hindi naglabas ng joint communique o opisyal na pahayag tungkol sa issue sa isang pulong sa Cambodia. Ayon sa DFA, kapansin-pansin daw ang pagpatay di umano sa mikropono ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario nang simulang talakayin ng issue. Dahil daw dito, pumangit ang mood ng pulong dahil pinilit daw ng Pilipinas na maglabas ng mas matapang na posisyon ng ASEAN laban sa China. Pero paglilinaw ng DFA, pumangit daw ang mood ng tumanggi ang Cambodia na siyang chair ng pulong at kilalang kaalyado ng China na isama sa joint communique ang gusot sa West Philippine Sea. Tingin daw kasi ng karamihan sa mga miyembrong bansa, nakakaapekto ito sa seguridad ng rehiyon. Natalakay din ang isyong ito sa pagbisita sa bansa ni Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa. Samantala, ang China naman napansin din ang di paglalabas ng ASEAN ng pahayag pero nangako silang patuloy na susuportahan ang pagpapalakas sa ASEAN. Incidentally, yung Foreign Minister ng Singapore, sinigundahan yung observation ni Secretary Del Rosario. So, hindi lang tayo nakaramdam na pinatayan tayo ng mic. Parang, teka muna, parang merong... Pastusan to, Parang sinadya talaga na hindi pag-usapan yung West Philippine Sea sa pulong. Yun na nga ang nakakatakot kasi hindi rin naman mag-make ng stand yung iba nating mga neighboring countries ukol dito, di ba? Sana, Siguro para sa dahil kanila- hindi lang naman sa inyo ginagawa, halimbawa ngayon to, di ba? Kaya siguro hindi kayo nagre-react. It's the region hopefully- that is at stake. Yes. Ika nga. Ang problema, wala tayong military at diplomatic influence daw to actually make a difference. Kailangan ng Sino support. naman, pero if we stand together, no, lahat ng ASEAN regions, If you were another bibigay ang country China naman, tapos wala kang direct na kinalaman dun sa issue na yun, ayaw mo din naman makisawsaw Pakialam, kasi oo. I'm Superpower sure yan. nakikipag-coordinate sila in terms of yung trade and industry with China. So parang, At alam natin kung paano maglaro ang China given Oo. yung mga scenario na previously na yung mga nababalita. sagi, yung mga sagi. Flex sila ng Oo. muscles at alam nilang malaki ang muscle nila. Alam mo sana na yun sana yung unang takbuhan mo, yung ASEAN yung kamiyembro mo, anong stand nyo, pero ngayon wala pang narinig o nahita mula sa kanila. Who do we run to? US. Sa ibang balita naman Again. po, ito, matapang.
Bagamat nagsorry na po ang Police Quezon City na nakagitgitan ng convoy ni Pangulo Aquino ng Martes, ilang paglabag naman ang nadiskubre ng pulisya na may kaugnayan sa kanyang pagmamaneho ng sasakyan. Ito na ang mga sakit ng ulo mo, sir. Nadiskubre po, unang-una, walang driver's license. Itong si SPO1 Ricardo Pascua. Isa pa, wala rin siyang naipresentang rehistro ng sasakyan. Ito pa, may nakitang sirena sa sasakyan ni Pascua. Siren ho, hindi yung, yung may buntot. Na mahigpit ay pinagbabawal sa mga pribadong sasakyan. Ito pa, yung plaka ho niya hindi na mabasa sa labo. Dahil dito pagpapaliwanagin ng QCPD si Pascua sa pagpapatuloy na investigasyon. Naungkat din na maging ang mga dating reklamong inihain o may mga dating reklamong inihain laban kay Pascua. Example, nitong Abril po, na-relieve si Pascua sa pwesto matapos si reklamong nakikipag-inuman sa pampublikong lugar habang may sukbit na baril. Bagamat tumanggi ng humarap sa kamera dahil tumataas daw ang kanyang presyon. Sinabi niyang hindi pa lang daw niya nare-renew ang kanyang lisensya matapos itong ma-expire. Kaya naman wala siyang may presentang Certificate of Registration o CR ay dahil hinuhulugan pa raw niya ang sasakyan. Pero dapat sana may Xerox siya. Ang sirena at madilim na plaka naman dahil ginagamit daw niya sa legitimate anti-illegal drug operation ang kanyang sasakyan. Bawal na siya yan eh. Pwede pa- Presidente mo Hindi na wala. agree. Imagine mo kung itong pulis na to may nakagitgitan na ordinaryong tao. Kung paano siya Saka SPO1 pa lang siya. Exactly, PO1 lang siya. Paano kung naging chief PNP siya? Hindi, at saka Sibak na talaga yan. ang nakaka-bother lang dun sa interview, habang in-interview yung mismong parang pinaka-hepe. Sabi ko, dahil daw nag-sorry naman, maaaring bumaba yung kanyang magiging parusa. Sana hindi ho natin ibasa May sa mga mere naririnig sorry. akong comment, wag naman daw kahit sino sibakin. magsusorry eh. Oo, Kahit wag sino na. magsusorry kung nasa ganyang posisyon. Pero, And then, yung daming ginawa niya, violation kung hindi pala siya eh. nahuli, magtutulungan